Napadalaw po kayo, Ginoong Carlito. Nakangiting tanong ko sa matanda kasama ang asawa nito kahit alam ko naman ang sadya nila sa akin. Pasok po kayo. Alo ko pa at pinapasok sa sala ng bahay namin. Magandang hapon, Ricky. Nakangiting bati na mag-asawang Ventura sa amin. Pagpasensyahan mo na itong nakayanan naming dalhin. Saad niya, may ibinababa kasi mga kaing na naglalaman ng iba't ibang klase ng prutas at gulay ang driver na sumundo sa kanila. Naku, nag-abala pa po kayo. Magandang hapon din po. Asawa ko nga po pala si Marian. Pakilala ko sa asawa kong katabi ko na nakaupo sa sofa. Maganda ang iyong asawa. Magaling ka talagang pipili. Biro na matandang Ventura kaya nagkatawanan kami. Ako po ho ba? Pabiro ding tugon ko kaya nagkatawanan ulit kami. Doon ho tayo sa library mag-usap. Aya ko. Inalalaya naman ako ni Marian na tumayo mula sa pagkakaupo. Sumunod naman ang dalawang matanda sa paglalakad namin. Dito po kayo maupo. Saad ni Marian sa pandalawahang sofa pagpasok namin sa library. Inalalaya naman ako ni Marian na umupo sa katapat nitong sofa dahil hindi pa masyadong matatag ang binti ko. Mabuhay pa ako sa pagtayo o paglalakad ng matagal. Narinig namin na may kumakatok sa pinto. Pasok! Sigaw ko. Bumukas naman ang pinto ng library at iniluwan noon si Fe na may bit-bit na tray na may isang bowl na puno ng iba't ibang pastries. 4 na platito, 4 na tinidor, 4 na baso at isang pitcher ng mango juice na nagpapawis dahil sa sobrang lamig. Salamat. Nakangiting tugon ni Marian sa kasambahay namin. You're welcome, ma'am. Mag-ilaw na tugon naman ito at saka lumabas na ng library. Magmerienda po muna tayo. Alo ko naman sa mag-asawa. Inabutan ko pa ng platito at tinidor. Si Maria naman ang nagsali ng mango juice sa aming mga baso. Salamat. Nakangiting tugon ni Ginang Ruthie. Kinuha na nito ang iniabot ko na platito at tinidor. Sarap nito. Ikaw ba ining ang nag-bake nito? Tanong ni Ginoong Carlito sa asawa ko. Opo. Maluwang ang iting tugon naman ni Marian. Masarap. Kaya pala hindi ka na pinakakawalan nitong si Ricky. Masarap ka magluto? Pabirong tugon naman ni Ginang Ruthie. Natawa naman kami mag-asawa at saka nagkatinginan. Kinindatan ko pa siya kaya namula ang kanyang magkabilang pisngi. Close naman talaga ako sa pamilya Ventura dahil nga sa maganda ang location ng lupa nila. Kaya halos araw-araw akong nasa kanila. Maganda kasing tayuan ng subdivision. Pumayag lang silang ipagbili sa amin ang lupang pinagkakagalitan pala nilang magkapatid. Napalapit na din ako sa mga anak niya na maagang nag-asawa yung iba. Kung siya daw talaga masusunod ay matagal na niyang ipinagbili ang lupa na iyon. Kaya lang ay gusto daw kami ng bunso nilang kapatid. Yun ang umampon kay Carlo. Napapayag din nilang ipagbili ang lupa dahil pirma na lang pala nito ang kulang. Pero may kondisyon si Mang Carlito na kami lang at asawa niya nakakaalam. Pumayag naman ako sa kondisyon na mag-asawa. Pareho naman kasi kaming makikinabang sa hiling niya. Ang gusto lang naman ni Ginoong Carlito ay bigyan ko ng magandang trabaho ang mga anak niya sa mall namin. Meron kasi kaming mall sa kalapit bayan sa probinsya nila. Agad naman akong pumayag. Sinabi ko din ako may kailangan pa ay huwag mahihiyang humingi ng tulong sa akin. Binigyan ko pa sila ng calling card ko. Na-hired nga ang mga anak niya na nasa tamang edad na. Yung iba ay ayaw magtrabaho dahil wala pa daw may iwan sa maliliit nilang mga anak. Kaya kapag umaani sila ng mga gulay o namumunga mga puno ay dinadalhan ako sa opisina ko. Kaya alam na nila kung saan ako pupuntahan kapag kailangan nila ng tulong. Lumapit din sila noong naoperahan dahil sa sakit ang kanilang apo. Ipinakuha ko agad sa ambulance ng ospital namin na pinagtrabahuhan nila Doc Carlo at Nurse Nash. Gumaling ang bata na wala silang ginastos kahit na piso. Kaya laking pasasalamat nila sa amin at sinabi ko pa na basta kailangan ng tulong ay huwag silang mahihiyan lumapit sa akin. Hindi ko naman nakalain na mas may hihigit pa pala doon na hihilingin nila. Kami hindi na magpapaligoy-ligoy pa. Ricky, Marian, alam ko na alam nyo na kung bakit at ano ang sadya namin sa inyo mag-asawa. Wika ni Ginoong Carlito pagkaubos ng kinakain namin na pastries. Maluha-luha pa nga ito. Nagkatinginan muna kami mag-asawa. Hindi ko po alam na anak niyo si Doc Carlo. Tugon ko pagkatapos kong mag-alis ng bara sa lalamunan. Siya po pala ang sinasabi niyo na pinaampun niyo. Dagdag ko pang sabi. Oo, kahit naman ganoon ang batang iyo'y mahal pa din namin. Kahit minsan ay hindi nakikinig sa mga payo namin. Tugon ni Ginang Ruthie. Alam ko magiging tatay ka na, Ricky.
Maintindihan mo kung makikiusap sana kung iatras mo na ang kaso laban kay Carlo. Kakapalan na namin ang aming mga mukha sa paghingi ng despensa. Na-brainwash lang siya ng ama-amahan niya, kaya nagkaganoon ang batang iyon. Paos ang boses na sabi ni Mang Carlito nung magsalita ulit ito. Sabay pa kaming napabuntong hininga ni Marian. Nagtatanong na tumingin naman ako sa kanya. Maya-maya naman ay tumangu-tango ito at saka matamis na ngumiti sa akin. Malalim ulit ako napabuntong hininga. Sige po, tatawagan ko si Chief para iurong na ang kaso laban kay Carlo. Pilit ang iting tugon ko. Ano ba naman iyong paninirang puri ni Doc Carlos sa pinagsamahan naman namin ni Carlito at Aling Ruthie? Mainam na din naman at nailabas na sa publiko ang relasyon namin, kahit hindi sa magandang paraan. Dahil din naman sa nangyari at pag-live namin magkakaibigan ay mas dumami pa nga ang nag-invest sa mga kumpanya namin. Tapos, tumaas pa ang sales. Naiiyak naman na mag-asawang lumuhod pa sa harapan namin ni Marian. Maraming salamat, Ricky at Marian. Pagpalain pa sana kayo ng Panginoong Diyos. Hindi talaga kami nagkamali lumapit sa inyo. Tugon ni Mang Carlito. Tumayo po kayo. Sabi ni Marian sa dalawa. Hinawakan pa niya sa mga braso si Aling Ruthie at saka pilit na itinatayo. Ganun din ang ginawa ko kay Mang Carlito. Tsaka namin inuupo sa dati nilang inuupan kanina. Tatanawin naming malaking utang na loob ito, Ricky. Marian. Naluluhapan tugon ni Aling Ruthie. Huwag niyo pong isipin iyon. Nakangiting tugon ng asawa ko pero nangingilid na din ang mga luha niya. Pero may isang kondisyon po ako. Saad ko. Sabihin mo lang at gagawin namin. Mabilis namang sagot ni Mang Carlito. Simple lang naman po. Gusto ko po na mag-public apologize sa Carlo at aminin niyang hindi po totoo ang inilabas niyang balita tungkol sa amin ng asawa ko. Seryosong tugon ko. Hindi naman pwedeng mga magulang lang niya ang gagawa ng paraan para mapatawad ko sila. Dapat mag-i-effort din sila ni Nash. Sasabihin namin kay Carlo. Excited na tugon naman ni Aling Ruthie. Sige po. Tugon ko. Kinuha ko ang cellphone na nakapatong sa table at sa harap nila mismo ay tinawagan ko ang pulis na may hawak ng kaso ni Doc Carlo. Sinabi ko ngang iuurong ko ang demanda pero kailangan nilang mag-public apology muna. Umuo naman ang pulis at sinabing paparatingin niya kila Nash at Carlo ang gusto ko. Hindi naman natapos-tapos ang pasasalamat na mag-asawa sa amin ni Marian hanggang sa mapagpasyahan nila na magpaalam na. Pupuntahan na daw kasi nila si Carlo sa presinto. Pinahatid ko din sila sa driver namin. Saan na ba nakarating ang isip mo? Pabirong sabi ni Marian. Siniko pa ako kaya nabalik sa kasalukuyan ang pansin ko. Wala. Naisip ko lang na magaan talaga sa pakiramdam yung wala kang kaaway at walang nagtatanim ng galit sa'yo. Nakangiting tugon ko. Nandito kasi kami sa garden. Nagme-merienda muna kami. Nagpapahinga na din sa pagpapractice ko na lumakad. Maganda talaga nagpapatawad. Tugon naman niya, kaya inakbayan ko siya sa balikat. Isinandig naman niya ang ulo niya sa balikat ko at sabay kaming nagplano ng mga pangarap pa namin at dumalangin na sana'y dire-diretso ng aming kasiyahan. Cheers! Sabay-sabay naming sabi habang nakataas ang mga baso ng wine na hawak namin. Sa kanila ay wine ang laman, sa akin ay juice. Bawal na kasi sa akin ng anumang inuming nakakalasing. Happy anniversary! More anniversary to come! More babies to come! Bati din nila ng sabay-sabay. Yes, first wedding anniversary na namin. Hindi man madali ang buhay mag-asaway na lampasan naman namin ang 1 taon. Hindi maiwasan ang tampuhan, away at salusan pero napapag-usapan naman kaya eto kami ngayon at naka-1 taon na. Nandito kami ngayon sa bahay namin kasama ng mga malalapit na kaibigan at kamag-anak. Nag-celebrate kami kasama sila dahil kasama naman namin sila sa 1 taon sa saya, lungkot, tawa, luha at pagsubo kaya gusto din namin kasama sila ngayong magsa-celebrate kami. Isa-celebrate din kasi namin ang pagbubuntis ko ng 5 buwan. Gusto namin ng surprise kaya hindi kami magkakaroon ng gender reveal. Nakabalik na din si Ricky sa trabaho niya as CEO.
Nung hindi pa ako nabubuntis ay ako nag-inventory ng Coffee Prince. Nahinto lang nung nalaman naming nagdadalang tao ako. Wala naman akong narinig na masasakit na salita nung nalaman ng mga coworkers ko sa Coffee Prince Pasig branch na asawa ko ang anak na may-ari ng pinagtatrabahuhan naming coffee shop. Sinabi lang nilang masyado daw akong malihim na tinawanan ko naman. Natutuwa naman sila kapag nag-inventory ako dahil nalilibre sila ng merienda. Siyempre binabayaran ko naman ang nakakain nila. Hindi naman kasi pwedeng hindi ko bayaran dahil masyashort sila. Itinuro ko na lang sa pumalit sa aking para sa ang tamang pagbibake ng mga pastries ko. Nagbibake man kasi ako ay para sa pamilya ko na lang o kaya sa mga kaibigan ng pamilya, pero hindi ko na pinababayaran. Nakalabas na nga sa kulungan sila Doc Carlo at Nurse Nash. Sa social media account na lang din ng MCPD Station 5, nag-apologize yung dalawa. Natanggal na sila sa ospital. Huling balita ko ay nag-abroad si Nash. Si Doc Carlo ay umuwi sa probinsya at nagtayo ng sariling klinik. Hindi na daw din nakipagkita pa sa kanya ang mga umampon. Patuloy pa din kasi ang pagdadala ng mag-asawang Ventura ng mga gulay at bunga ng namumungang puno sa amin. Dito na sa bahay nila ipinapadala, hindi na sa opisina ni Ricky sa Kabantog Builders. Kaya nalalaman namin ang nangyayari kay Doc Carlo. Wala naman kaming narinig na pagtutol sa pamilya at mga kaibigan tungkol sa desisyon ni Ricky na patawarin na sila Doc Carlo at Nash. Magkasintahan na din sila Erwin at Lilette na pinsan ko at saka si Louie at Eden. Kinakantsawan nga sila nung tatlo kung sino ang mauuna sa kanilang dalawa na ikasal. Tinatawanan lang nila. Kasama din namin sila ngayon kaya mas sumaya daw ang pagkakaibigan nila dahil nadagdagan sila. Lahat na daw ay may partner. Kaya minsan ay kami-kami mga babae ang nagtatanungan kung talaga lang bang sa bar lang ni Dada sila pumupunta. Tuluyan na ding nakalakad si Mama. Nagsuggest siyang ipamigay na daw namin ang wheelchair na ginamit nila ni Ricky pareho para daw hindi na magkaroon ng lumpo sa bahay. Kaya nung kailangan ko mag-complete bed rest dahil naging maselan ang pagbubuntis ko ay talagang nakahiga lang ako sa kama namin mag-asawa sa master's bedroom. Ngayon nakaupo lang ako. Mabuti at dito sa garden kami naghain. Hindi ako mahihirapan kung iba-iba pa kami ng pwesto. Unang plano kasi ay dining table kami kakain, tapos dito sa garden iinom. Sinabi ko nga bawal akong matagtag, kaya sa garden na lang lahat at binubuhat na lang ako ni Ricky kapag kailangan kong pumuntang banyo. Sa kwarto na din kami kumakain ng asawa ko dahil bawal nga akong kumilos ng madalas. Third? Malambing na tanong ni Ricky sa akin. Nandito na kami sa kwarto namin, kaalis lang ng huling bisita. Nakahiga na ako at nakasandal sa headboard ng kama namin. Tipid kong sagot. Tumango pa ako habang nakapikit. Hinawakan naman niya ako sa balikat at inayos ang pagkakaupo ko para makasingit siya sa likod ko. Napadaing ako. Naginwaan kasi ako sa pagmamasahe niya. Mahal! Masakit ang tiyan ko! Manganganak na yata ako! Sigaw ni Marian sa asawa. Napabalikwas naman sa ginagawa si Ricky at dali-daling pumunta sa kwarto nila. Mula nung kabunganan na kasi ni Marian ay dito na siya nag-office sa bahay nila dahil gusto niyang nasa tabi lang siya nito kapag manganganak. Mahal, kaya mo pa ba maglakad? Natatarantang tanong ni Ricky. Manang, pakikuha pa mga gamit ni Marian. Sigaw naman ito sa kasambahay. Dinungaw pa ang ulo sa pinto ng kwarto nila para madinig sa ibaba. Masakit, mahal. Kasalanan mo to eh. Paninisipan ni Marian sa asawa. Namimilipit na siya sa sakit ng tiyan. Ano nangyayari? Nagtatakang tanong naman ng mayordoma pagkapasok sa silid tulugan nila. Kasunod nito sila Aida, Lorna at Fe. Manganganak na po si Marian. Kinakabahan ng tugon ni Ricky. O siya, dadalhin na namin ang mga bag. Ikaw na magbaba sa asawa mo. Ipapaready ko na din sa driver ang sasakyan. Saad naman na matandang katiwala. Kinuha na nga nila ang mga bag na naglalaman ng mga damit ni Marian at baby nila at saka ibang gamit pa tulad ng alcohol at ibang gamit ng mga bagong panganak. Sige po. Tugon naman na magiging daddy na. Mahal, saan ka pupunta? Umiiyak ng tawag ni Marian sa asawa. Sumunod kasi ito sa mga kasambahay na palabas ng kwarto nila. Ay, Diyos ko kang bata ka! Buhatin mo ang asawa mo! Bulyaw ni Manang kay Ricky na makita nga nitong sumusunod sa kanila. Nagpipigil naman ng tawa ang tatlong kasambahay. Bumalik na nga si Ricky para buhatin si Marian. Kapit ka mabuti, mahal. Namumutlang sagot ni Ricky sa asawa. Kumapit naman ito sa batok niya at saka lumabas na sila ng master's bedroom.
Aray! Sakit na talaga! Sigaw pa ni Marian, nakahawak pa siya sa malaking tiyan niya at nakasimangot. Kita nga ang nararamdaman sakit sa maamon niyang mukha. Malapit na tayo, mahal. Sa ibaba, sandali na lang. Muntik pa nga siyang mabitawan ni Ricky nang sumigaw siya kanina dahil nasasaktan. Manang yung sasakyan! Pakiayos! Manganganak na si Marian! Dinig nilang sigaw ng mayordoma pagkarating ng mga ito sa ibaba. Nasa kalagitnaan pa lang sila ng hagdan dahil sa mabagal na pagbaba. Mahal, hindi ko na yata kaya. Ang sakit. Nangihinansaad naman ang buntis. Kayanin mo, mahal. Nandito lang ako. Mahal na mahal kita. Naiiyak na din na tugon ni Ricky. Naaawa na sa nakikitang paghihirap ni Marian. Manganganak ka na ba, anak? Gulat din na tanong ni Ginang Christine nang makita niyang buhat si Marian ni Ricky tapos hindi pa maipintang itsura ng mukha ng anak nang makababa sila sa maluwag na sala ng bahay. Basa ang buhok nito. Naliligo siguro kaninang sumisigaw si Ricky. Opo, mama. Magalang na tugon naman ang manugang niya. Ma, ang sakit po. Umiiyak pa din sabi ni Marian na parang nagsusumbong. Kaya mo yan, anak. Nandito lang kami sa tabi mo. Pampalakas ng loob ng Ginang sa anak. Hinawakan pa nito ang isang kamay niya at saka sumabay pa palabas ng main door. Isinakay na agad nila si Marian sa nakabukas na pinto ng kotse. Mabuti't alisto agad ang driver at kasambahay nila. Pakabilisan, Manong! Wika ni Ricky sa driver. Nakasakay na sila sa likod ng upuan ng kotse kasama ang bianan niya. Kaya napapagitnaan nila si Marian at tinihimas nila pareho ang malaking tiyan nito. Ang sakit talaga! Sigaw ulit ni Marian. Sandali na lang, mahal. Malapit na tayo sa ospital. Bakas na din sa mukha ni Ricky ang pag-aalala sa asawa. Hinalikan pa nga niya ang buong mukha ni Marian.